parang may mga expectations, may mga ina-expect kayo from your person, mga dinedemand sa kanya, ganyan, na hindi niya nabibigay sa inyo mga kapiksi, kaya parang na-frustrate kayo sa kanya, no? Parang may hinahanap kayo na hindi niya maibigay, ganyan. Maaring dahil yun sa kanyang Ice King na energy, siguro yung sa more on emotions ito mga kapiksi. Sabi ko nga, di ba, parang hindi niya masyadong na-express yung sarili niya, hindi niya masyadong nasasabi sa'yo. Pero hindi naman natin nakikita na ayaw sa inyo ng person nyo. Actually, gusto nga, parang etong person mo, parang yayayain ka nito mag-date or mag-travel ngayong October mga kapiksi, para ma-rekindle at saka makarecover yung inyong relationship nitong person. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading para ngayong October, para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case na hindi kayo naka-resonate dito, try yung panoorin yung video sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, yeah. So, dito sa spread na to mga kapiksi, tingnan natin yung mga nakaka-impluensya sa inyong love life guys. So, we have Ice King energy. We have obstacles. Ito yung mga influences sa love life nyo. And meron tayong new love connection mga kapiksi. For some of you guys, maaaring nagkakaroon kayo ng obstacles sa pagkakaroon ng new love connection. Pwedeng, let's say for example, single ka, tapos or kakatapos lang ng relationship mo, pero hindi ka maka-attract ng bagong relationship. That's because may mga blocks ka, emotional blocks. So kung meron ka pang galit sa ex mo, kung meron ka pang naiipon ng mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan. So yan yung mga negative emotions, nagsisilbi siyang obstacles or block para ma-attract mo yung new love connection, lalo na kung hindi mo pa napapatawad yung ex-person mo mga kapiksi. Alright? For some of you naman, maaring nagkakaroon kayo ng problema, balakid sa relationship ng iyong partner. Let's say for example, meron kang current partner ngayon, maaring may mga balakid sa relationship nyo, kaya hindi nyo maramdaman yung new love connection nyo. Kumbaga parang nag-i-spiral kayo sa mga problema, sa mga challenges, sa mga balakid. Paikot-ikot lang kayo doon, hindi ma-rekindle yung relationship nyo kasi puro negative emotions kayo ng person mo. Meron tayong Ice King energy mga kapiksi. So pwedeng he yung relationship nyo or he-she. Ibig sabihin man to man or man to woman na relationship. Okay? Ice King, pag sinabing Ice King mga kapiksi, medyo malamig. Pwedeng malamig makisama, malamig makitungo, malamig, ganyan, cold treatment. Or pwede rin na hindi expressive yung person mo, hindi siya masyado nagsasalita, hindi siya masyado nag-express ng kanyang mga emosyon, ng kanyang mga sinasabi, or hindi niya alam, or hindi niya alam kung paano express. May ganun kasi guys, no? May mga taong hindi ma-I love you, hindi sinasabi yung nararamdaman nila. Sometimes personality nila, sometimes sa upbringing, especially kung lumaki sila sa environment na ganon, hindi masyadong compassionate yung kanilang environment na kinalakihan, hindi masyadong nagsasalita ng I love you, hindi mahilig mag-sorry, hindi masyadong makausap, ganyan. May mga ganon guys na klase ng pamilya na hindi mo maririnig yung salitang I love you. Comment down below guys if sa inyo ba, kayo ba, sa inyong pamilya, ma-I love you ba kayo mga kapiksi? So ganun din sa ibang pamilya, sa ibang household, no? Iba-iba yan, depende nga sa pagpapalaki ng magulang. Most of the time sa magulang, syempre sila yung nag-feed ng ganyang klaseng habit, no, sa loob ng tahanan. So kung hindi magulang nyo, pwedeng mga lolo-lola nyo, hindi pinasana yung mga magulang nyo, hindi na ipasa sa inyo, tapos hindi nyo rin na ipasa sa mga anak nyo. So mga ganun yan, okay? So let me know guys if naka-resonate kayo dyan.
comment down below. So ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap sa relationship nyo, Scorpio, gamit itong deck na to. Hahanapin natin dito yung energy ng love at saka yung energy ng Scorpio, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin gustong yumaman, mag-avail na kayo ng course. Mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. Kapag natutunan nyo yung course, tataasan sa talaga yung buhay nyo. And good news guys, no, kasi ngayong buong buwan ng October until October 30, magbibigay ako ng 10% discount guys sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo mga kapiksi ngayong October. Alright, so ito yung energy ng love mga kapiksi, tapos ito naman yung energy ng Scorpio. Meron tayong presence dito guys ng fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius for some of you. Maaring may fire element kayo sa inyong natal chart guys. Or maaaring may fire element yung person mo at saka air din, Aquarius, Gemini, Libra. So maaaring yan yung zodiac sign ng mga person yung mga kapiksi. Nakikita natin na mag-aaway kayo or nagkakaaway kayo. Pwedeng nagkakaaway kayo nitong person mo mga kapiksi. May mga disappointments, frustrations, parang nalulungkot kayo. Parang may mga expectations, may mga ina-expect kayo from your person, mga dinedemand sa kanya, ganyan, na hindi niya nabibigay sa inyo mga kapiksi, kaya parang na-frustrate kayo sa kanya, no? Parang may hinahanap kayo na hindi niya maibigay, ganyan. Maaring dahil yun sa kanyang Ice King na energy, siguro yung sa more on emotions ito mga kapiksi. Sabi ko nga, di ba, parang hindi niya masyadong na-express yung sarili niya, hindi niya masyadong nasasabi sa'yo. Pero, hindi naman natin nakikita na ayaw sa inyo ng person nyo. Actually, gusto nga, parang etong person mo, parang yayayain ka nito mag-date or mag-travel ngayong October mga kapiksi para ma-rekindle at saka makarecover yung inyong relationship nitong person. This person, guys, no, this person wants to make you happy. Gusto kanyang pasayahin, ligayahin, lalo na guys kung ito'y masipag sa trabaho kasi yung kasipagan niya sa trabaho, gusto niyang mag-ipon, yan. Gusto niya mag-ipon, gusto niyang ipagmalaki mo siya. Gusto niya na maging proud ka sa kanya. Okay? Kaya parang nagsisikap siya sa trabaho. Kaso, yung pagsisikap niya sa trabaho, parang nabibigyan mo ng ibang kahulugan. Kasi parang dahil sa pagsisikap niya sa trabaho, baka nawawalan siya ng time sa'yo. And doon mo naman naiisip na hindi ka priority ng person mo. So may disconnect, 'di ba? Hindi niya na-explain sa iyo na yung ginagawa niya ay para sa iyo mga kapiksi. Kaya nagkakaroon kayo ng disconnect. Yan. Sumasakit yung ulo mo. Hindi kasi nga yung person mo parang hindi siya expressive, tsaka hindi niya alam kung paano i-explain sa iyo yung ganyan. Alright? Pero this person is loyal and faithful sa'yo mga kapiksi. Yung iba sa inyo pwedeng LDR kayo, baka siya yung nasa malayo, no? Lumayo para ng ibang bansa, ganyan. Or comment down below, pwedeng ikaw naman yung ng ibang bansa. Kasi parang gusto nitong magsikap sa buhay para maibigay yung mga bagay na gusto mo. And sa LDR guys, no, pwedeng nagkakaroon din kayo ng problem sa communication, lalo na kung LDR kayo, tapos magkaiba yung time zone nyo. Tapos baka minsan nakikita mo online siya, tapos hindi siya nag-chat, baka naiwanan lang naka-on yung data o kaya yung wifi, tapos kayo naman akala nyo online siya, tapos hindi ka naman sinasagot. So, you have to consider those factors mga kapiksi. Baka busy sa trabaho, baka magkaiba yung time zone, lalo na kung LDR, ganyan.
Pero kailangan nyo lang mag-usap, diba? Iset nyo yung mga expectations. Sabihin mo sa kanya kung ano yung ina-expect mo sa kanya. And dapat, itanong mo rin sa kanya kung ano yung mga ina-expect niya sa'yo. Tapos mag-meet kayo halfway. Kailangan may compromise, mga kapiksi. Hindi pwedeng puro ikaw lang yung nasusunod. Hindi pwedeng puro siya lang. Dapat kayong dalawa. Kasi 50-50 yan sa relationship. Dapat meron kayong agreement, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Eto naman, guys, sa mga LDR, no, meron tayong subliminal, best combo for LDR na subliminal. Pakinggan nyo, sobrang effective. Marami na tayong success stories dyan para sa mga LDR. Okay. So, eto na, guys. Tingnan natin yung mga love messages para sa inyo. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mayroon kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, itong mga kapiksi, no, itong unrequited love, lumalabas siya kasi parang feeling nyo one-sided yung inyong love, mga kapiksi. Kasi nga parang, sabi ko nga sa inyo, ice king yung person nyo. Or again, guys, no, pwede magkabaliktad ng energy. Hindi siya masyadong expressive, kaya feeling nyo, kayo lang yung nagmamahal sa kanya. Feeling nyo, hindi nila sinusuklian yung pagmamahal or yung mga efforts nyo sa kanila, mga kapiksi. Kaya lumalabas itong unrequited love. Pero, you just have to give your relationship a chance and mag-reconcile. Kasi, nakikita natin dito yung loving connection, mga kapiksi. Hindi ko lang alam kung nararamdaman nyo. Pero, there are unspoken words from your person na hindi nyo naririnig sa kanila. Hindi nila masabi sa inyo. Pero, itong person mo, this person cares for you. Actually, namimiss ka nitong person mo, lalo na kung LDR kayo. Pero parang, there's no way na nasasabi niya yun sa'yo, o baka hirap na hirap siyang sabihin yun. Okay? Pero yeah, you may want to give your relationship a chance and makipag-reconcile, makipag-ayos. Sabi ko nga, kailangan nyo lang iset yung expectation nyo sa isa't isa and mag-compromise, no? Hindi lang puro kayo, hindi lang puro sila. Dapat parehas kayo para magkasundo kayo, mga kapiksi. Alright? And if meron kayong mga problema sa relasyon, guys, pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys. Libre lahat yan sa YouTube. Sobrang dami na ng success stories. Kung gusto niyo magpa-customize, pwede rin. Mag-send lang kayo ng email sa akin. And guys, ito yung ating 2024 kapalaran for Scorpio. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.